Oh, magandang gabi po sa inyo mga lahat. kaibigan. Hallelujah. Saan Muli, man dako kayo nga roon. welcome to Cheer Up, Welcome to Cheer Up, the Word Works Program. Ito po kami muli. Si Sister Lina, Si Pastor, Sister si Mercy. Sister Mercy. Ayan. So, Kami po sa Cheer Up, the Word Works Program. welcome po sa lahat. Ngayon, bago po tayo mag-opening prayer, Sister, baka meron kang mga gustong kilalanin naman dyan, batiin. Okay? Shout out po doon sa mga kaibigan, kakilala, bagong pasok sa friendship, sa FB. Magandang gabi Mga kaibigan sa mo inyo lahat. bago. Oo, mga kaibigan bago. Kaibigan na rin namin kayo. Papangalanan ko kayo, si Julian Oliveros. O Julian Oliveros. Julian God bless you po. Magandang gabi sa iyo, maging sa iyong mga kasama dyan sa dorm. Si Leia, at ang iba pang mga kasama, hindi ko alam ang kanilang mga pangalan, ikaw nang bahala magsabi sa kanila. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yan din po kay Sister Seni, kay Brother Jimmy, kay Sister Norma, dalawang Norma, nandiyan sa Cagayan. God bless you po. Pagharian kayo ng Diyos sa Amen. lugar na yan. Nawa po, ang programa ito ay inyong mapakinggan. Buksan po ninyo ho, pag na-send ko sa inyo, buksan po ninyo para ma-bless ang bawat isa. And please share na rin. Pakilike na rin the life giving. Pakilag po sa life-giving Pakilike. spirit. Pakilike at pakishare. Amen. Maraming Magandang gabi salamat po sa po. inyong lahat at ang kapayapaan ng Diyos ay manatili po sa inyong tahanan at sa inyong mga buhay. Sister Mercy, baka may mabatiin ka rin sa mga Magandang kaibigan gabi mo. sa mga kaibigan ko na classmates ko nung high school. Magandang gabi po sa inyo. Si Jerry Antonio del, Hi, Sir Jerry! si Lourdes Sulit, Hello, si Sister Lolita Lourdes. Taruk, Hi, si Ma'am. Ver Perez. Hi, sir. Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome dito sa programang Cheer Up, the Word Works program. So, yun, magandang gabi po at sa akin din mga friends na manunood at mapagpapala ng Diyos sa mga mensaheng amin pong gagawin. So, magandang gabi po sa inyo lahat and we welcome you sa programang ito. So, pwede na po tayong mag-opening prayer, Sister Mercy. Tayo pong lahat ay magsiyuko. Hallelujah. Amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Diyos na makapangyarihan. Diyos na mabuti, Diyos na tapat at hindi sinungaling. Salamat po Panginoon sa gabing ito. Nagkakaisa ang aming espiritu, Panginoon, para ikaw, Panginoon, ang kadakilaan mo ay mapapurihan. Ang lahat ng ginawa mo, Panginoon, para sa amin ay maparangalan. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo walang hanggan, sa katapatan mo sa iyong mga salita. Sabi nga po, sa awit, siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon muog katahanan. Salamat po, Panginoon, Yes, Lord. sa kalakasan na kami po ay nagpapakupkop sa iyong mapagkalingang mga kamay, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Panginoon, sa pananatili mo sa aming buhay, O Diyos. Salamat po sa iyong pagkalinga, aming Ama. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na karapat-dapat purihin, karapat-dapat sambahin, karapat-dapat luwalhatiin. At sa programang ito na Cheer Up, the Word Works program, dalangin po namin, Panginoon, na maraming maabot ng iyong salita, O Diyos. Salitang nagbibigay pag-asa, salitang nagbibigay ng kalakasan, kapayapaan, at karunungan na nagmumula sa iyo, O Diyos. Salamat po aming Ama sa walang hanggang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Kaya Lord, sa iyo namin ibinabalik ang papuri, parangal at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Thank you po. Hallelujah. Salamat. Bigyan ko po muna kayo ng, habang nananalain ka, Sister Mercy, naalala ko kung paano po nagsimula itong programang ito, Cheer Up, the Word Works. Ito po ay ipinanganak sa puso ng Lord at naniniwala po ako nakalooban niya. Ito po yung panahon nung 2020, nung pandemic, unang putok ng 2020 yun, di ba?
Marami pong message sa akin na may problema, financial, sakit, karamdaman. So sabi ko, Lord, paano ko po maibibigay sa kanila ang tulong na nagmumula sa inyo? So ito po at ginawa ko po sa biyaya ng Diyos, sa patnubay ng Banal na Espiritu Santo, ang Cheer Up the Word Works program. Marami pong naabot, no? Maraming naabot. At dumating ng time na nakasama ko sila, hindi ko po ito hinintuan. Excuse me, hindi ko po namin to hinintuan. Dahil dumating pong pagkakataon na pare-pareho kami na minsan nangangailangan ng tulong. I mean, di ba, yung dahil may kailangan ka. Opo. Yung walang makalapit, hindi naman nangangahulog ang pera ng aming kailangan. Minsan ay kailangan namin ng kalakasan mula sa salita ng Diyos. Kaya, nakita ko na makatutulong tayo kung ang salita ng Diyos ay maibabahagi natin sa iba. Ito ang final authority. Gusto mo ng tagumpay? You need the Word of God. Amen. At ang pananampalataya ay dumating sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya ito po yung ginagawa namin. Amen? Kaya na kami po yung nakikiusap, hindi humihingi ng pera, kundi nakikiusap na humihingi po ng pag-ibig nyo para sa ibang tao din. Please share. Please share this program. Hindi para sa kung ano pa man, kundi para kayo man ay magamit din, no, ng Panginoon na maibahagi ang salita ng Diyos. Tayo po ay nandun pa rin sa topic na ito po ay gagawin ko ring halos siguro once a week itong title natin na to. Nasabi ko ata sa inyo, no? Hear and be healed. Amen. Hear and be healed. Isa yan sa gagawin ko, pero sa bahay ko na lang ilalive ko yun eh. Ito po ay nasa tahanan. Ito pong studyong ginagamit namin ay sa tahanan naman po ni Sister Mercy Cruz. No? Ito po ang sa Cheer Up the Word Works program. Pero yung topic po natin ngayon nga, series ito na ginagawa natin, Hear and be healed. Hear and be healed. Bibigyan ko po ng konti muna uling paalala. Ang sabi po sa Lucas chapter 16. Lucas chapter 16. Chapter 6 or 5. Chapter 5. Chapter 5. Oo, chapter 5. Verse simulan po natin sa verse 15. Tingnan niyo po ito, ha? Verse 15. Pakibasa po, Sister Mercy. Chapter 5, verse 15. Ngunit lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus, kaya't dumagsa ang napakaraming tao upang makinig at magpagamot sa kanya. Ang ginamit niya magpagamot. Ang sabi po ng King James, but so much the more went there a fame abroad of him about Jesus. And great multitudes, marami ha? Great multitudes came together to hear and to be healed by him of their infirmities. Si Jesus, hindi naman po siya nagturo ng healing eh. Siya ay nangaral. Opo. At sa bawat pangangaral niya, ito po ay nagdudulot ng Buhay. kagalingan. Kagalingan. Ano man po ang topic, anumang word dyan, patutunayan ko po sa inyo. Pero gusto ko munang makita nyo, and multitudes came together to hear and to be healed. Ibig sabihin, hindi sila nagpunta ron para gumaling sa kanilang sakit karamdaman. Nagpunta sila ron para makinig. Kaibigan, kailangan nating makinig. Maraming tao nagpupunta, gusto nila kagalingan, pero ayaw makinig. Ayaw makinig. Nadidinig nila, pero hindi nila inuunawa. Ang pinakasusi po ay nandoon sa pagdinig at pagsasagawa. Ibig sabihin, bayaan mo pumasok sa iyo, maunawaan yung sinasabi ng Panginoon,
kontraman ito sa dati mong alam. Halimbawa, nadidinig natin, sinasabi nila na ang Diyos ay bibigyan ka ng sakit para ituwid ka. Hindi po tama yun. Dahil ang Panginoong Hesus mismo ang kumuha ng ating sakit karamdaman. Amen? So, kapag nadinig mo ang katotohanan ng halimbawa ng Isaiah 53 verse 4. Tingnan po natin ang Isaiah 53 verse 4. Ano pong sabi ron? Isaiah 53 verse 4. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. You see? Tiniis na niya tayo dapat. Di ba? Tuloy. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Oh. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Tuloy. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. At? Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. At? Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya. Talagang naghirap si Jesus. Ayun po ay para sa ating kagalingan. So, yan po ang word. So, taliwas man ito sa iyong paniniwala, kaibigan, pakinggan mo at magdadalay at unawain, tanggapin. Sapagkat ang sakit karamdaman ay hindi na ibabalik ng Diyos sa atin, ito ay kinuha na niya 2,000 years ago. Kaya pwede tayo mamuhay. Kaya ang pinag-uusapan ay hindi na yung pagagaling ka ba ng Diyos o hindi, kundi yung health, Ang kalusugan. kalusugan. Tayo po ay nasa series sa programa ito ng Cheer Up the Word Works. Nasa series po tayo ng Hear and Be Healed. Nakita po natin yung maraming tao ron. Tingnan nga natin ulit, balik tayo sa Luke chapter 5 verse 17 naman. Ikaw naman, Sister Lina, ang magbasa. Luke 5:17. Mamaya po may mga i-share po sila. Luke 5 verse 17. Oo. Ito. Minsan, habang si Jesus ay nagtuturo, may mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na nakaupo doon. Pakitingnan po natin na Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan, magagaling, mga may pinag-aralan nito, na nandun din. Na nandun din, ha? At madidinig nila si Jesus. Nakikinig din. Tuloy? Sila ay galing sa bawat bayan ng Galilea at Judea at sa Jerusalem. Taglay ni Jesus ang kapangyarihan ng Panginoon upang siya'y magpagaling ng mga may sakit. So, whenever the Word of God, tuwing ang Panginoong Jesus noon ay nangangaral, laging present nandoon ang kapangyarihan ng Diyos para magpagaling. Alam nyo ba na itong mga ito hindi tumanggap ng kagalingan? Kasi hindi sila nakikinig talaga. Kaya sila nandoon para Mag-usyoso. makakita, tama ka, at makakita ng kamaliang sasabihin ni Jesus. Yun ang pinapakinggan nila. Kaya kita mo, tuloy ang basa, Sister Mercy naman. 18. 18. Dumating ang ilang lalaki. Wait po. May dumating na ilang tao, dala ang isang paralitikong nasa higaan. Nagpipilit silang makapasok sa bahay upang malagay sa harapan ni Jesus ang may sakit. Subalit wala silang maraanan dahil sa dami ng tao. Kaya't umakyat sila sa bubungan at binutas iyon, saka inihugo sa harapan ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Kaibigan, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Sa loob-loob ng mga eskriba, ba't Pariseo, sino itong nagsasalita ng kalapastanganan sa Diyos? Hindi ba't Diyos lamang Kita mo? Di ba? Kaya nandun yung iba, lalo na't mga Pariseo at Eskriba, hindi para makinig, kundi para maghanap Ng mali. ng maipipintas sa ating Panginoong Jesus. At ang mga taong nandun, present ang kapangyarihan ng Diyos whenever the Word of God is preached. The power of God to heal ay nandun. Kahit ngayon, itinuturo natin sa salita ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos para magpagaling ay available. Pero tulad ng mga ito, walang tumanggap ng kagalingan. Why? They are not there to hear. Ngunit itong mga taong dumating, dahil sila'y merong kaunawaan tungkol sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, sila lang, yung taong lang yon ang tumanggap ng kagalingan. Amen? Amen. At ang pinag-usapan pa nga
hindi sinabing pinagaling ka na sa iyong sakit karamdaman. Sabi niya, pinatawad ka na sa iyong mga sakit karamdaman. Kita mo, yun ang salita ni Jesus, pero anong resulta? Healing. Amen. Healing. So, ang atin pong pamanhik listen. Minsan kasi punong-puno ng ibang kaisipan ng ating isipan at ngayon po'y dinadala po natin ang salita ng Diyos. Hindi para ilipat ka ng grupo, samahan o relihiyon, kundi para ma-share sa iyo ang salita ng Diyos na sinisigurado ko pong makikinabang ka. Amen. At dahil nakinabang ka, makikinabang iba dahil i-share mo rin. Amen. At ang lahat ng papurit kaluwalhatian ay sa Diyos. Hindi sa bawat sa amin, kundi sa Diyos. Amen. Hear and be healed. Proverbs chapter 4. Kawikaan chapter 4. Proverbs. Pagkatapos po ng awit, makikita natin ang Proverbs. Kawikaan. Tingnan nyo, verse 10. Verse 10, chapter 4, verse 10. Pakibasa po, sister. Ito nga nagbabasahin ko mamaya eh. Babasahin mo ba yan mamaya? Okay, tingnan nyo, Okay, ha? ito po. Okay, basahin mo ngayon. Makinig ka, aking anak. Oh, Makinig po. sabi, di ba? Hear. Here. Yan ang salita ng Lord. Makinig ka, aking anak. Hear. Why? Payo ko ay tanggapin. Bakit? Lalawig ang iyong buhay, maraming taon ang bibilangin. You see, hindi niya sinabing makinig ka, aking anak, patungkol sa kahabaan ng buhay. Ang sabi niya, makinig ka, ang aking salita Opo. ay magdudulot sa'yo ng mahabang buhay. Ang daming tao, kung ano-ano ininom dahil gusto nilang long life. Ito po ang katugunan. Give time to the Word of God. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out Amen. from the mouth of the Lord. Amen? Kaya hindi po kami hihinto muna sa series na ito, sa programa ng Cheer Up the Word Works. Tutuloy po namin ang Hear and Be Healed at gagawin ko rin po ang live ng Hear and Be Healed. Hindi naman under ng Cheer Up, kundi Hear and Be Healed program. Na? Pero sa ngayon, ito po kami at nagpapagamit sa Lord. Sister, ano bang nais mong ma-share Okay. sa kaibigan mo at sa lahat ng ating tagapakinig at taga-subaybay? Magandang gabi pong muli sa bawat isa. Salamat po sa pakikiisa nyo sa Cheer Up the Word Works at naniniwala po ako na kung paano namin sinishare ito, yung i-focus lang po ninyo ang inyong pakinig. Gaya po ng binasa sa bulletin ko po sa Kawikaan 4, Gs. Sabi rito, makinig ka, aking anak, payo ko ay tanggapin, lalawig ang iyong buhay, maraming taon ang bibilangin. Ibig sabihin, Sister, pwede ko pong basahin sa King James? Opo, sige Kasi po. ang ganda eh. Opo. Hear, O my son. Yung son, hindi dahil lalaki, kundi anak. Anak. Okay? Lalaki at babae. Opo. Hear, O my son, and receive my sayings. Receive. Tama? Opo. And receive my sayings. And the years of thy life shall be many. Opo. Tuloy mo, sister. Sige. Salamat po. Hallelujah. Salamat po sa Receive. pagbabasa, Pastor. Kaya kung tatanggapin po natin yung salita na dinadaloy sa atin ng Panginoong Amen. sabi doon, hahaba at bibilangin yung haba ng ating buhay. Wow. Kasi nakatala rin po yun doon sa awit 139. Tingnan nga natin. Awit Pero yung na- paghaba ng buhay na yun, hindi dahil lupaypay, ha? Malakas. dahil sa ating Awit, awit 139. 139. Oh, salamat sa salita ng Diyos. Psalm 139. Mapapansin niyo po, lahat kami naka-Bible. Kasi masarap gamitin at saka yung tunog ng pahina, oh. 139, verse 13 hanggang 16. 13 hanggang 16. Ang anumang aking sangkap, ikaw, O Diyos, ang lumikha. Hallelujah! Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawa mo ay kahangahangan tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. Ang buto ko sa katawan noon, iyong hugising. Sa loob ng bahay bata, do'y iyong napapansin. Lumalaki ako roon, sa iyo'y di nalilihim. Amen. Ako'y iyong nakita na, hindi pa man isinisilang. Woo. Batid mo kung ilang taon
ang haba ng aking buhay. Mhm. Pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan, matagal nang balangkas mo'y ikaw lamang ang may alam. So, nung pa man, nakatakda na yung, nakita na ng Diyos yung magiging haba at ang ating buhay. Sapagkat doon, itinala na ng Diyos yung magiging haba ng taon nating buhay. Pero merong namamatay ng wala sa takdang panahon. Opo, Para maiwasan yon, anak ko, tanggapin mo ang aking salita at hahaba. ang iyong buhay. Hallelujah! Kaya, po ang Panginoon. At, ay, hindi lang po yun eh. Talaga yung, maging yung kamatayan, sa panahon ng kamatayan, dadanas po ng buhay yung tao na matay. Kasi nandito po ano ko po sa inyo babasahin po natin sa Lucas 7. Namatay na, mabubuhay pa. Opo. Wow! Tingnan pa, excited kami dyan. Lucas? Lucas 7. Lucas chapter 7. Hallelujah! Verse? Umpisan po natin sa verse 22 hanggang sa mga sumusunod na talata. Verse 22. Kaya't sinabi niya sa mga sugo ni Juan, bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang inyong nakita at narinig. Mhm. Nakakakita ang mga bulag at nakakalakad ang mga pilay. Mhm. Gumagaling at lumilinis ang mga ketong. Nakakarinig ang mga bingi. Muling nabubuhay ang mga patay. Oh. Maluwanag po. At ipinangangaral sa mga dukha ang magandang balita. Pinagpala ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Kaya huwag po natin Ibig sabihin, yung sinabi ng Lord, huwag natin pag-alinlanganan. huwag po natin pag-alinlangan. Interesado ko rin sa buhay, ha? Po. Kung talagang gusto natin yung buhay na pinagkaroon sa atin ng Diyos yung madugtungan dahil sa ating pagtanggap sa Kanya, kinilala natin siya bilang Diyos at hari nating buhay, lalo hahaba pa. Maging kayo gagamitin ng Diyos Amen. para ipahayag ang Kanyang salita sa mga dukha. Diyan sa verse 24, Verse 24. pagkatapos ng mga sugo, pagkaalis ng mga sugo, Sugo ni, John the Baptist, no? pagkaalis ng mga sugo, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. Bakit kaya pumunta sa ilang? Ano ang ibig ninyong makita? Isang halaman tambo na inihahapay sa ng hangin? Ano nga ba ang inyong dinayo roon? Isang taong may magarang damit? Ang mga nagdaramit ng mamahaling at namumuhay ng karangyaan ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ang iyong dinarayo? Isang propeta? Oo. At sinabi ko sa inyo, siya'y higit pa sa isang propeta. Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Dito po sa yung ating pagpapatuloy. Sige. Sinasabi ko sa inyo, wala pang isinilang na mas dakila kaysa kanya. Okay. Yan itong tungkol kay John the Baptist, eh. Opo, napunta nga po tayo. Mm-mm. Ang lahat ng mga taong nakarinig sa kanya, pati na ang mga naniningil ng buwis, ay nagpuri sa Diyos. Mm-mm. Ang mga ito'y binautismo ni Juan. Ngunit ang mga Pariseo at ang mga dalubhasa sa kautusan ay tumanggi sa layunin ng Diyos para sa kanila sapagkat ayaw nilang magpabautismo kay Juan. Grabe, no? Dahil lang para sa kanila din sana, no? Opo. Ang ginagawa ng Lord. Pero tumanggi sila. Opo. Dahil meron silang sariling alam, eh. Opo. Napakahalaga talaga na ang salita ng Lord, ang nais ng Lord, ang siyang maganap at mangyari sa ating buhay. Kanina meron kayo sineshare sa akin, sa amin. Ito po sa verse 11 ng chapter 7. Chapter 7 ng Lucas, verse Opo, verse 11. 11. Pagkatapos nito, nagpunta naman si Jesus sa isang bayan, tinatawag na Nain. Mm-mm. Sumama sa kanya ang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, may isang lalaking namatay na dala ng mga tao patungo sa libingan. So, ililibig na, no? Opo. Ito ay kaisa-isang anak na lalaki ng isang byuda. Mm-mm. Napakaraming tao mula sa bayan ang sumama upang makipaglibing. Mhm. Nahabag ang Panginoon Wow.
nang kanyang makita ang ina ng namatay, kaya't sinabi niya rito, huwag kang umiyak. Nilapitan niya at hinipo ang kabaon at tumigil ang mga may pasan nito. Sinabi niya, binata, sinasabi ko sa iyo, Uy. bumangon ka. Then, bumangon ang patay at nagsalita at siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Yung Hallelujah. patay mismo nabuhay. Sinabi lang ng Panginoon, bumangon ka. Narinig ng patay, di bumangon siya. Kaya gayon po tayo. Patay yun ha, pero nadinig ng kanya. Ibang klase talaga ang kapangyarihan ng salita Ng Diyos. ng Diyos. Talagang kumikilos. Kaya cheer up. Lagi The word works. talagang Maggalak ka, masiyahan ka. talagang kumikilos. Gumagawa ang salita. Kikilos at kikilos ang salita ng Diyos kung lagi may pasubali. Yung ating pananampalataya ay kailangang mag-penetrate. Doon sa sinabi ng Panginoon. Oo. Kailangan i-focus. Sabi nga doon sa ating napag-aralan ng mga una, doon sa Kawikaan 4, aking anak, salita ko ay pakinggan. Oo. Wag mo, ang Wag mo tainga mo ay ikiling sa aking sinasabi. At huwag itong babayaan sa iyong puso. Itanim ito sa iyong puso yung malalim. At huwag bayaang mawala At sa iyong huwag paningin. mabayaan. Bakit daw? Pagkat ito ay daan ng buhay, At kagalingan, at sa buo mong sa buong katawan. hindi ko na kabisado. Hindi mo kabisado. No, kagalingan sa buo mong katawan. Kagalingan, Hallelujah. pagkabuhay. Kaya yun pong na-share ko po sa inyo noong nakaraang programa, yung pong na-experience ko po ito, yung mamamatay na. May kaibigan ka na, may kakilala ka, okay, dyan tayo magtapos sa iyo, ipasa natin sa kanya. Yun po. Mamamatay na. Mamamatay na. Hindi ikaw ha? Mama, hindi ko po alam na talagang naghihingalo na yung tao. Linawin natin ha, para malinaw. Sige. Yung hindi ko alam na yung mga tao roon, naghahanap po ng pare. Dahil gusto nila na yung taong Hihingalo na. naghihingalo na, mabasbasan at magkomunyon. Tingin nila, baka makarating ng langit pag nabasbasan. Magkomunyon. Ang kaligtasan ni si Jesus. Tuloy. Opo. Sabi ko doon sa sumusundo So sa ikaw ang tinawag nila, wala silang makuwang pare nun. nagkataon na nandun ako. Alam nila na nagtuturo ka rin ang salita ng Lord, no? Dumating po kasi sa sa gawain doon sa Na nakikita ka nila, oo. Ako ang pinuntahan, sister, pwede po ba kayo doon sa mayroon po tayo pagpipray. Sabi ko, yun naman ang gawain na inaatan sa atin ng Diyos, kailang gampanan. Pero hindi mo alam na yung ipagpe-pray, naghihingalo. naghihingalo na pala. Gusto lang ipag-pray para baka sakaling umakyat nga sa langit pag naipag-pray. Parang style katoliko. Parang blessing, baby bless, no? Bless ako. Pero nung sabi ko doon sa kasama ko, doon sa sumusundo sa akin, sabi ko, sige, pumunta ka doon, antay mo ako sandali, tayo magbibihis. Pero hindi po ako nagbihis. Anong ginawa mo? Umakit ako sa taas, lumudi po ako sa... Ibig sabihin, hindi ka nagpalit ng damit. Hindi pa ako nagpapalit pa. Oo, kasi wag naman hindi nagbihis. Hindi pa nagpalit ng damit. Oo, hindi ka nagpalit ng damit. At ako lumod po sa Diyos at kinausap ko po ang Diyos. Sabi ko, Panginoon, hindi ko po siya kilala. Hindi ko alam ang kanyang sitwasyon. Dahil kayo makapangyarihan, alam po ninyo kung ano nangyayari sa kanya. So, ang ginawa mo, prayer before prayer. Nanalangin ka muna bago ka manalangin doon. Opo. Which is very powerful. Kaya po, nag-worship din po ako. Sinamba ko po muna ang Diyos. Pero nung bandang huli, siguro naiinip na pag-antay sa akin, sabi sa akin na, sister, matagal ka pa po ba? Sabi ko, baka hindi na po natin maabot ang buhay kasi naghihingalo na po yung ating pupuntahan. Oo. Yung pagkasabi niya naghihingalo, Tumayo ka na. tumayo ako, sabi ko, Panginoon, salamat. Para imbes na matakot ako at umatras, siyempre, kung ikaw wala sa Diyos, aatras ka. Oo. Dahil alam na, mamamatay yun. Oo. Kaya, ang ginawa ko, sabi ko, sige, tawagin mo yung ating mga kapatiran at tayo mananalangin bagad tayo. Doon sa lugar. Pero putulin kita ha, nasabi mo, mamamatay na, nakakatakot. Yun naman ang gustong-gusto ko. Kasi wala na siyang pag-asa eh. Opo. Wala na eh. Oo. Wala na. So itong pag-asa mo, ang Panginoon, ay mas gusto ko yun. Yung sinabihan na ng mamamatay na. Kasi
No choice na siya eh. Kumapit ka na dito. Sasabihin ko sa iyo. Sige, tuloy. Ngayon, sabihin ko na sunduin yung mga iba naming kapatiran para kami magsama-sama muna Manalangin, manalangin. oo. Kasi mahirap yung lalakad ng wala tayong guide ng Banal na Espiritu. Amen. Oo. Yung po mahirap. Kaya baka tayo pupunta lang doon para mag-usyosa. Oo. Yung sakit, na nasa doon sa may sakit, tatransfer yung sakit. Tuloy mo na. Sige. Nga, madalas sabi, nakarating kami doon. Hindi ko po alam kung paano ko pong ano yung matanda. Kasi matanda na eh. At nung pagkakita, sabi ko, Lalang, gusto po ba yung gumaling? Oh. Sabi ko gano'n. Yung nakakaintindi naman ng Tagalog. Sabi niya, well. Ilocano. Wen eh, no? Ilocano. Oh, Wen Manang. Sige po, tayo po ay, ano po bang, ang sabi ko sa kanila, tayo po muna ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Gusto po ng Diyos ay marinig muna nyo ang kanyang salita. Talagang yung mga matay na, tinuruan pa ng salita ng Diyos. Ha? Oo, Praise the Lord. sinabi ko po siya. Hindi pwedeng lumagpas sa hear and behold. Oo, kailan, sinabi ko sa kanya. Sinir ko po ang salita ng Diyos. Oo. Tapos, nang sinihipo ko, na dinadikitin ko gano'n, bigla siya sumisigaw, aray! Oh. Kasi yun pala, pagka nadidikitan yung kanyang balat, taga sumisigaw sa Ay, hindi mo alam. Hindi ko po Hinawakan mo ngayon. Buti hindi ka binato na kamag-anak. Tinanong ko po ang Lord, paano ko pa itong mahahawakan, Oo. mahihito. Di, sumagi sa isip ko, yung unan, yung kamay ko, ipasok ko sa punda ng unan, sa kanang at kaliwa may unan. So, mas malambot ang Oo. didikit sa kanya. Di gano'n. Tapos isinandal ko sa likod, isa din sa tiyan. Oo. Lelang, uupo kayo. Well, When? Oh. kasi hindi raw siya nakakaupo, hindi Kaya iniupo mo. Inaupo ko siya. Ah. Nung siya, alalay ko pang ganyan. Habang alalay ko siya, sinisiran ko sila, pati nasa palibot. Oo, syempre. Yung, Oo. ang share ko sa yung John 3:16. Forgot sa lado. Sige, sige, tuloy. Tuloy-tuloy. Hanggang sa, Isipin mo, John 3:16 yun, na hindi healing yun, ha? Sige. yun po. Kaya sabi ko, kung gusto po niyong, tapos tinanong ko siya, nung matapos na ako sa kanya, mag-share, inano ko siya, sabi ko, Lalang, bakit po kayo umiiyak? Bakit po, kayo po ba may problema? Yun ang tanong ko sa kanya. May problema po ba kayo? Umiyak na siya ng umiyak. Umiyak na siya ng umiyak. Nang sabihin ko, bakit? Sabi ko, may problema pala ito. Di, pribayan ko lang siya umiiyak. Tapos, para maibsan yung kanyang nararamdaman. Makalabas, no? Makalabas. Oo. Kaya sinabi ko doon sa mga, yung asawa, kung sino man nandun pa, pwede po bang pakitawag ninyo ang kanyang So, ginagay ka ng Lord talaga kung anong gagawin, ano? Oh. Pakitawag po ninyo yung kanyang anak, kapatid man, kung sino man ang kasasamaan niya ng loob. So yun pala, may sama ng loob. Na may sama ng loob. Di, ayun, nagdati nga, tinanong ko sila, gusto po ba niyong gumaling ang inyong magulang? Oo. Sabi, when? Di, ayun. Isa yung salitang alam nila, no? When? Opo, ganun. Di, sinare ko ulit yung... Turo ka na naman! Sa kanila. About love! Sa kanila, opo. Oo. Kaya sabi ko, lahat po tayo. Ang itinuro mo tungkol sa pagmamahalan sa pamilya, ganun ba? Opo. Pagpapatawad. Sige nga, tuloy. Yun, di na-share ko na po sa kanila yung kailangan, sabi ko, hindi gagaling ang inyong ina kapag kayo may, kasi hadlang yung, Sige. hindi ninyo Oo. pagkakausap, hindi pagbabatian. Oo. Guided Hadlang ng yun. Panginoon kayo. Kaya Sige. kung hindi ninyo gagawin kayo mag-hug, magkapatawaran, wala pong mangyayari. Magyapusan at saka magpakapatawaran. Yun, di, una, inilig ko muna sila sa prayer of Acceptance, pagtanggap. acceptance. Hanggang sa Pagtanggap, hindi tumanggap na prayer of sila. hindi sinner's prayer, ha? Ano po? Prayer of acceptance. Opo. Hanggang sa tumanggap sila, sabi ko, sige po, magpatawaran na po kayo. Kaya nagkaroon po ng restoration. Nagkaroon po ng restoration ng Salamat po. yung pamilya. Yung pamilya. nila. Tapos, ano nangyari? Yung, nung anuin ko yung, nung lapitan ko, may matanda. Sabi ko, Lelang, tagal na nyo nakaupo Sabi ko gano'n. So, hindi mo inihiga, ha? Talagang nakaupo pa rin. Ano nangyari? Lelang, gusto po ba yung tumayo? Sabi ko, tinayo ko siya, alalay ko siya. Hawak mo, wala nang unan. Wala na po. Walang sumisigaw na aray. Wala na po. Kaya sabi ko, magmamarcha po tayo sa Diyos. Di lakad naman. Kami tayo lahat. Iikot po tayo dito sa loob ng bahay niyo. Talaga, ha? Kaya kanta ko yung, we're all the same. Go marching in. We're And all the saints go marching in. Yung nakalakad po yung matanda.
Pati yung mga talagang masayang lahat. Amen. Tapos nagkaroon ako, nag-pray ko na yung kanyang kagalingan. Tapos, pinalis ko muna yung mga taong osyosa doon. Oo. Sabi ko, baka po meron... Kamag-anak lang itinira mo. Sila. Hindi ko po sinabi yun. Sabi ko sa kanila, yun pong nagpunta lang dito para mag-osyosa. Oo. Pwede po bang umalis kayo rito? Okay. Kasi baka, lalo na po yung mga bata. Oo. Mahirap na po, matransfer yung sakit. Sa inyo. Matransferan na kung ano espiritu. Baka dapuan kayo ng demonyo. Baka bahal. Espiritu na Paglayo ng demonyo sa kanya, papunan. takbuhan. Takbuhan. Alisan, nagmamadali. Natutuwa ako. Nagaganap ko ako sa Panginoon dahil doon ko naranasan talaga ang pagkilos na Diyos. Oh, ano nangyari? Ano, di, wala na sila. Ngayon, nang mag-aalis, pray ko na sila ng kagalingan. Oo. Gumaling po talaga yung matanda. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Kaya sa purihin po ang Panginoon, dahil sabi ko nga, maliban na maranasan mo ang Diyos sa ating buhay, hindi po natin maiintindihan kung ano yung nagagawa niya sa atin. Amen. So, Kaya hanggang ngayon, patuloy na kailangan isa katuparan sa salita ng Diyos. kailangan ipahayag. Yung Ipahayag. dahilan. Kaya po kami ay narito. So, napakaganda. So, dahil ang oras po namin limited, putulin natin siya. Opo. At meron pong mensahe naman sa atin, Opo. si Sister Mercy Cruz. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise God. Ito po ay tungkol pong muli sa babaeng inaagasan. Nasaan lugar ba yon? 12 taong inaagasan ng dugo. Mark chapter 5, Marcos. verse 25 to 26. Mark chapter 5. 25 5 to 26. to 26. Sa lahat ata, sa Matthew, Mark, Luke, binasa yan eh, no? Oo. Marcos. Gamitin ko tong aking Tagalog Bible. Marcos, chapter 5, starting verse 26. Hallelujah. 25 po. Starting verse 25. Papa. Babasahin ko na po. May isang babae roon na 12 taon ng dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami nang manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos sa kakapagamot ang kanyang ari-arian. Kapapagamot ang kanyang ari-arian, ngunit hindi siya napabuti. Kahit kaunti, bagkus ay lalong lumubha. Ang sinasabi po ditong babae ay hindi po binigyan ng pangalan, kundi babae lang. Buti pa yung sakit, binigyan ang pangalan, ano? Dinudugo. Sige, Sister Mercy. Para maaari pong, kung mag-aaral ng salita ng Diyos at may mga pinagdadaanan at kung dadalhin po kayo dito sa verse na ito, maaari pong masabi niyong ikaw yung babae. Ako po masasabi ko pong ako ang babaeng ito. Masasabi ko pong ako ang babaeng ito na nasa gitna ng mga pagsubok. Hallelujah. Kanina hindi na po. Yung babae, sabi dito, 12 taong dinudugo. Ang babaeng ito, kahit hindi ang Diyos ang inuna, kundi ang mga doktor, sa loob ng 12 taon, hindi po ba dapat po namatay na siya? Tataka nga ako rito, 12 taong dinudugo, may dugo pa rin. May dugo pa rin, di po ba? Yun yung malakas Dapat noong pa man, maaga pa namatay na siya, di po ba? Baka hindi siya nagpabaya, Sister Mercy, oh. Tingnan nyo, ha? Maraming hirap ang dinanas niya sa kabila ng pagpapagamot sa iba't ibang doktor. Naubos na niya ang lahat ng ari-arian niya sa pagpapagamot. Pero sa halip na gumaling, ay lalo pang lumala ang kanyang sakit. Amen. Sabi, ginawa niya yung magagawa niya bilang no? Sige, tuloy. Ayun nga po. Kamuna po. Ayun nga po, inunan niya ang mga doktor sa pag-akala niyang siya'y gagaling. Subalit, naubos ang kanyang kayamanan sa kapapagamot, pero lalo pa siyang lumubha. Lalo pang lumubha ang kanyang karamdaman. Malupit dito yung 27, no?
Magkukwento po ako ng konti. Habaan mo na. Ang dami ko pong iba't ibang mga pagsubok na mga pinagdadaanan at pinagdaanan. Ako, marami pa, nakita ko po at pinakita po sa akin ng Panginoon na kaya ako dumanas ng mga maraming iba't ibang pagsubok, mga problema, dahil po sa mga sarili kong kaparaanan na dapat sa kaparaanan ng Diyos umaasa at nagtitiwala. Sabi nga po sa Kawikaan, chapter 3, verse 5 at 6. Kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan. Siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak at kanya kang itutumpak sa lahat mong mga lakad. Tunay nga po na ang Diyos ay napakadakila, ang kanyang pag-ibig sa ating lahat. Hindi nawala ang kanyang pagmamahal sa amin. Amen. At sa akin po. Kahit po ako ay nagkulang, patuloy po akong kinakalinga ng Panginoon. Hallelujah. Sampo ng aking sambahayan. Patuloy niya akong iniingatan at yung mga kakulangan ko hindi tiningnan ng Panginoon. Bagkus kumikilos siyang patuloy sa aming buhay. Totoong God is love eh. Amen po. Patuloy na niya kaming tinuturuan, lalo po ako, para matutong lakaran ang kanyang salita. Siya ang Diyos na hindi nagbabago. Amen. Siya ang Diyos noon, Diyos ngayon, at Diyos magpakailanman. Hallelujah. Hindi man po nananatiling tapat ang tao, maging ako po, subalit ang Diyos ay nananatiling tapat magpakailanman. Sabi nga po sa awit, ang sino mang nagpapasakop sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ay kakalingain. Kaya salamat po, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa kabila ng mga kakulangan, purihin ng Panginoon, hindi niya iyon tiningnan sa aking buhay, kundi patuloy niya akong kinalinga. Kaya salamat po sa kalakasan dahil nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kalakasan na sa pangalan ng Panginoong Hesus, natuto po akong magpasakop sa Diyos, sa kanyang kataas-taasang kapangyarihan. Amen. Sa verse 27, narinig ng babae ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus. Kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo niya ang damit nito, sapagkat sinabi niya sa kanyang sarili, mahipo ko lang ang damit, ay gagaling na ako. Ang damit niya ay gagaling ako. Amen. Biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdamang magaling na nga siya. Hindi po madali ang harapin ang mga iba't ibang sitwasyon tungkol sa financial problem. Pero naging matatag at naging matibay ang aking kalooban dahil sa kabutihan at dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen. Mga pagsubok at mga problema, lumalakad ng may kalakasan ng Diyos habang hinaharap ng maayos at payapa sa kabila ng mga iba't ibang sitwasyon na kasama ang Panginoon. Tunay nga po na napakabuti ng Panginoon. That's right. Dahil sa patuloy po niyang pagkilos sa aming buhay, meron pong gagamitin ng Panginoon at patuloy na ginagamit ang Lord na meron pong magpapahiram sa amin ng 2 million na puhunan. Ngayon? Purihin po ang Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Patuloy, baka hindi kasi nila alam. Kasi po noon, nung bago dumating ang pandemic, maayos sila talaga eh. Pero dumating ang mga problema. At pagdating ng problema, may kanilang mabuti kapatid, mas lalong dun ka dapat kumapit sa Diyos. Amen. Hindi nyo panahon na tumalikod.
Kaya yung mga taong nasa magandang kalagayan, na nasa Panginoon, okay lang. Pero ang tanong, paano pag ng problemang katulad ng dinaanan nila, napakaraming naging utang kasi nawalan ng pwesto nawala lahat. Pero sabi nga, tulad nito na maituturing niya na siya yung babaeng inaagasan ng dugo for ilang taon. Hindi man siya inaagasan ng dugo, pero dahil walang pangalan, inilagay niya yung pangalan niya raw. Amen. Na sa sistemang tao, nagawa niya lahat, pero lalong naubos. At dumating ang time, na sabi nga niya, mahawakan ko lang. Ang laylayan. Ibig sabihin, magpasakop lang ako sa Lord. Ginamit niya yung awit 91. Magpasakop lang ako. At imbis na tumalikod, nagpasakop. Ngayon, ibig sabihin, sister, yung meron kayong paggagamitang malaki na. Sige tuloy. So, ang nangyari, Yun po kasi yung panahon ng tag-uniform, talaga po napakalaki ng puhunan na kakailanganin, hindi po maliit. at hindi basta pinagtitiwalaan ng sino man. Pabor yan. Amen, opo. Wala po siyang collateral. Kung tutuusin po, ang milyon po ay may collateral. Dahil base po dun sa mga naging sitwasyon ko. Pero po, praise God, may kaunting halaga po na kailangang iprenda sa kanila. Pero salamat sa Panginoon dahil collateral kung ano man is wala po na mga title ng lupa, wala po. Yan kasi business no? Umiikot sa ano. Meron pa ako- Na-excite ka ha? Meron pa ako- Inaagawan, tuloy natin siya ng Meron po ako dudugtong po. Kasi po, kaya ka nawalan ng, kaya hindi ka hininga ng prenda, dahil alam ng Diyos na kahit ikaw nasa panahon ng pagsubok, andong yung pagtulong mo sa nangangailangan. Kasi matulungin po lalo sister. lalo tigit doon sa lungalingkod ng Diyos sa pagbibigay sa kaloob ng gawain ng Panginoon. Amen. Sige. Yun po. So may magpapahiram. Ha? Kailangan niya na hindi lahat niya sabi nga may post ako niyan eh. Teka ha, hanapin ko yung post kong huli. Istorbohin natin si Sister Mercy. Praso na lang naman. Oo. Kami hindi pa kami nasasawang magsalita eh. Tsaka wala na nang hayanin. Boyfriend tayo doon sa... Totoo. Mapagpalang gabi, 3 days ago. Mapagpalang gabi, kaibigan, kapatid. Ano man ang nangyayari, magpakatatag ka dahil darating ang tulong na inihanda ng Panginoon para sa iyo. Hallelujah! Hallelujah. 3 days ago sa aking FB, bago gusto nyo pa maging friend, Sid Kali. Open and close parenthesis, Pastor June Kalinawan. Sige, sister. Yan, magpakatatag. Ano man ang nangyayari, magpakatatag ka dahil darating ang tulong na inihanda ng Panginoon para sa iyo. Nag-like ako doon. Nag-like ka na, pero kailangan magpakatatag. Tulad po ng ginawa nyo. Praise the Lord. Sige, patuloy nyo. Ayun po, meron pa pong mga isang opportunity po, katulad nga po nung pagsasample po doon sa isang kumpanya na Ano nga pala nangyari doon? Tinuro mo yan, last meeting natin eh. Opo. Ito, kailangan po ng mga papers, yung pong business Oo, permit, kasi ano yan eh. Oo. business permit. Dati po Malaking company yan eh. hindi po sila maigpit sa ganun. May nangyari po kasi na walang mga ganyan business permit, BIR, na mga papers. Meron pong naningi, lalagang 350,000 iba. Hindi mismo yung may-ari nakasingil, nakuha nung nanlokong tao. Kaya po ngayon, kailangan po, pinaglakad po kami ng business permit, pero meron pong taong madali ang na palakad namin. Dahil sa favor ng Lord. Favor po ng Lord. Hallelujah. Favor po ng Panginoon. Ayun ho. Iniayos ng Diyos lahat. All things work together for good. Amen. Ayun po. For those who love God and for those who are called according to His purpose. Opo. Ayun pong ahente na yon is, sabi nga, first pa-priority nga raw po ako. Hallelujah. Dahil po pati, sabi niya, Mercy, once na nakapasok yung pangalan mo, Doon sa company doon sa company na yon, supplier ka na. dire-diretso na Hallelujah. daw po Praise God yun. forevermore. Kaya purihin ng Panginoon sa kanyang kabutihan at sa kanyang katapatan, sa kanyang mga pangako. Amen. Pastor, sana all. Hindi, kanya-kanya tayong tungkulin eh. Sige, tuloy. Ayun po. Ako ayoko maging businessman. Sapat na ako nagtatrabaho ako, nag-resign ako eh. Para magturo sa Diyos tuloy po. Tama po yun. So, Ayun po, tapos na po. kapra-kapraso lang yan. Marami pa pong So,
Ang healing kasi na sinasabi ng Lord ay hindi lamang talaga physical, maging pinansyal. Lahat ng bagay, carried. Kaya do, ano yan, full gospel. Siguro doon natin tapusin, ano, gagamitan natin ng, so yung ating pong director, yung taga-ayos ng ating video, ilalagay po niya sa baba ang Greek word nito, no? Romans chapter 10. Romans chapter 10, verse 13. Romans 10, ito pong gagamitin ko yung Bible ko rito sa cellphone na merong Greek Words. Greek translation niya, no? Romans chapter 10 verse 13. Pababasa ko po muna sa Tagalog, ha. Ito Sir Odi, yung atin pong taga-ayos, editor and director. Babasahin po muna sa Tagalog. Sige, ikaw naman, Sister Lina. Na po. Sampo. Romans chapter 10 verse 13. Roma chapter 10 verse 13. Yan. 10:13. Huwag po kayo mainip, ha? Hindi po kami naiinip. 10 verse 13. Yan. Basahin po natin sa Roma 10. Hindi, ikaw na lang, pakikinig kami. Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Yan. Ito po ang sabi ng King James, ha? For whosoever, sino man, natatawag. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Tingnan po natin ang Greek word ng salitang save. Ang Greek word po niya, mababasa nyo dyan, sozo. Na ang ibig sabihin ay to save, keep safe, and sound. To rescue from danger or destruction. Isang example niya ng rescue from destruction, to save a suffering one from perishing. Example, one suffering from diseases. To make well, to heal, restore to health. Ibig sabihin, ang lahat ng tatawag sa Panginoon ay maliligtas. Ngunit paano ka tatawag kung hindi ka naniniwala? At paano ka maniniwala kung wala kang madidinig? At paano kami madidinig kung wala mga ngaral kagaya na ginagawa natin ngayon? Hear and be healed. Amen? So, kapag ikay tumawag sa Lord dahil may salita ka ng Diyos na nadinig mo, amen, at nanali ka sa Kanya, lahat daw ng tatawag ikaw, tatawag sa Panginoon ay maliligtas. At yung kaligtasan na hindi lang kaligtasan simula impyerno papuntang langit, kundi zozo, na ibig sabihin, to heal, and to restore, at malayo sa anumang sakit karamdaman. Kung ikaw ay lugmok sa sakit, ikaw ay maiaahon, mabubuhay tulad mga patotoo. Kung may problema ka financially, ito'y matutugunan. Amen. Ang lahat ng tatawag sa Panginoon ay maliligtas. Sabi mo nga kanina, full gospel yan. Kompleto. Amen? Ang kaligtasan na yan. Spirit, soul, and body, financially, anything. Amen. You can name it na may kinalaman sa iyo, dadali ng Diyos sa kaayusan at katagumpayan. Amen? Why? Amen. Ito po kasi, ang Proverbs chapter 4, sapagkat ang sabi ng Proverbs 4:18, ito. At dadako na po tayo sa ating pagtanggap sa Panginoon, malibang may sasabihin pa si Sister Lina at hindi pa siya pagod. At walang kapagoran sa Panginoon. Kawikaan, chapter 4, verse 18. Sister Mercy, kayo naman po. Pero hintayin natin si Sister Lina. Kawikaan chapter 4 verse 18. Ngunit ang daan ng matuwid parang silahis ng liwayway. Tumitindi ang liwanag habang ito'y nagtatagal. Ayun! Ang Kristiyano, buhay ng Kristiyano, nasa Panginoon, may problema man yan, ay forward and upward only. Sabi ng iba, para daw yoyo. No! No. Ang linaw. The path of the just is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day. Pakibasa sa iyo. Ngunit ang daan ng matuwid, parang Yung daan, yung landasin, yung lalandasin ng taong nasa Panginoon, ang taong naging matuwid dahil tumanggap kay Jesus. Tuloy. Ngunit ang daan ng matuwid parang bukang liwayway, tumitindi ang liwanag habang ito'y nagtatagal. Hallelujah! Oh, glory! Kaya manatili po tayo sa ating Panginoon at lagi po namin kayong makasama. So, paano? Kailangan po natin tanggapin ang ating Panginoong Kristo. Fix your heart.
to the Word of God. Dahil Cheer yan na up, tulad ng the Word works. tulad ng sasabihin ni Sister Mercy sa pagtanggap. Sige nga po, Sister Mercy, baka may sasabihin muna kayo. Sige po. Sabi po sa Pahayag chapter 3 verse 20 po ba yun, Pastor? Revelation 3:20. Pahayag chapter. Chapter 3, verse 3, 20. verse Behold, I 20. stand at the door and knock. Amen. Nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutuktok. Kung di rin ginuman ang aking tinig at bubuksan ng pinto, ako ay papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Hallelujah. Sa lahat po ng nanonood ng programang ito, kung bubuksan po ninyo ang inyong mga puso, kumakatok po ang Panginoon sa inyong mga puso. At kung bubuksan nyo po ang inyong puso at papapasukin nyo ang Panginoon sa inyong buhay, magkasalo po kayong kakain. Mabubuhay po kayo na may kapayapaan. Maliligtas po kayo. Magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Mabubuhay po kayo na may kapayapaan, katagumpayan. At sa kabila ng mga pagsubok at mga problema inyong kakaharapin, magkakaroon po kayo ng kagalakan sa kabila ng mga pagsubok. Kaya, purihin ang Panginoon. Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoong Hesukristo, Panginoong Hesukristo, sa oras pong ito, sa oras pong ito, binubuksan ko po binubuksan ko po ang aking puso, ang aking puso, ang aking buhay ang aking buhay para sa iyo. para sa iyo. Panginoong Hesukristo, Panginoong Hesukristo, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking Panginoon. bilang aking Panginoon. Nananalig po ako Nananalig po ako at nananampalataya at nananampalataya na ikaw, Panginoong Hesukristo, na ikaw, Panginoong Hesukristo, ay namatay para sa akin ay namatay para sa akin. at sa ikatatlong araw, At sa ikatatlong araw, kay nabuhay muli, ika'y nabuhay muli. Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, Salamat po sa kapayapaan, salamat po sa kapayapaan, sa kaayusan, sa kaayusan, sa katagumpayan sa katagumpayan, ng mga tatamasahin ko. na mga tatamasahin ko Matapos kitang tanggapin, matapos kitang tanggapin, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Salamat po Salamat po sa buhay na walang hanggan. sa buhay na walang hanggan. Salamat po Salamat po sa karapatang maging anak ng Diyos. sa karapatang maging anak ng Panginoong Hesukristo, Panginoong Hesukristo. ikaw na po Ikaw na po ang maghari sa akin. ang maghari sa akin. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. So, dalangin din natin na kayo po na mga tumanggap sa Panginoon ay magkaroon ng local church na inyo pong dadaluhan, malapit sa inyo. At sa ganun, meron po kayong pastor na nagkakalinga sa inyo at may church kayong nadadaluhan. At the same time, kapag ang atin pong Cheer Up the World Works program ay nakapaskil na, inaasahan din po namin kayong laging makasama. Okay? Amen. So, paano? Salamat sa inyong pakikinig at panunood ng Cheer Up the World Work Program. Aasahan po namin ulit kayo sa susunod na programa. Bye-bye! You are Bye-bye. blessed. God bless. And Be healed. hindi, you love you. Jesus loves you Amen. and we love you so much. Amen. Bye-bye. Bye-bye. God bless po. God bless. God bless. Purihin ang Panginoon. Oo.